The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." Fathers, sisters, and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Mga minamahal na kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ano po ang nag-uugnay sa inyong iba't ibang mga relasyon? Yung iba, ang nag-uugnay sa kanilang relasyon, halimbawa sa magkaibigan, ay yung kanilang common and interest. Maaring pareho silang mahilig maglaro ng basketball, maaring parehong mahilig maglaro ng computer games, common interests. Yung iba naman ay sapagkat nakatira sila sa isang barangay, the same street. Yung iba naman nakatira sa isang bubong. Ito nag-uugnay sa kanila. Yung iba naman ay magkasama sa trabaho. Yung iba naman ay sapagkat magkaibigan. Pero kung titingnan po ninyo, kahit ni magkaibigan, pagka dumating ang seryosong problema, ay nagiging the best of enemies, best friend. Pero nagkaroon ng problema, later on, magkaaway ng matindi sa isa't isa. Kung meron man dapat mag-ugnay sa lahat ng relasyon, ay wala na pong iba kung hindi ang pag-ibig. Yung pagmamalasakit sa isa't isa, maaring sa magkakamag-anak, magkakatrabaho, magkakapitbahay, ang pag-ibig ay hindi mapapalitan. Napaka-epektibo nito para pag-ugnayin tayo sa isa't isa. Sinasabing kung meron mang hinahanap ang isang tao araw-araw, wala na pong iba kung hindi yung ibigin siya. Kung papansinin po ninyo, halos lahat ng team songs, mga awitin na kinokompose, mga nobelang sinusulat, mga pelikulang blockbuster, classic movies, ang tema ay laging pag-ibig. Maaring pag-ibig na nawala, a lost love, a love found, pag-ibig na natagpuan, maaring puppy love, maaring romantic love, maaring self-sacrificing love tungkol sa pag-ibig. Merong isang psychologist na nagsabi, kung titingnan daw natin, halos karamihan sa ating ginagawa, ang dahilan ay gusto nating mahalin tayo ng ating kapwa. Yung iba binubuhos ang kalang panahon sa pamumili ng magandang damit, magarang damit na susuotin para maka-attract at mahalin. Yung iba ibinubuhos ang panahon sa pagsusumikap na lumago ang kanyang business, makaakyat sa ladder of success upang later on mahalin ng marami. Yung iba'y napaka-clever, nagpapakatalino upang sa ganoon mahalin. Yung iba, nagka-crash diet, nagpapasexy. Kapag ka mas sexy, mukhang mas mamahalin. Yung iba, nagsisikap na hindi kumulubot ang balat, mawala ang wrinkles, para mahalin. Karamihan ng ating ginagawa ay nais talaga natin na tayo ay iibigin. Batid ng ating Panginoong Jesucristo na sa kaibuturan ng ating puso, nandoon ang pagmamahal. Nung tanungin siya ng isang dalubhasa sa batas,
kung anong pinakandakilang utos. Marami silang kautusan noon, umaabot doon ng 613. Pero sinamarize lang ng ating Panginoong Kristo sa dalawa, mahalin mo ang iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong mong pag-iisip, at mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Madali namang pong mahalin ang Panginoong Diyos. Parang natural na sa atin yan na mahalin natin ang ating Panginoong Diyos. Ang problema lamang po, kapag dumating na sa ating buhay espiritual, nagkakaroon tayo ng dryness, para bang nawawala ang Panginoong Diyos, para bang hindi na nakikipag-ugnayan ng Panginoong Diyos sa atin, parang hindi sinasagot ang ating mga dasal. Kapag nagkakaroon tayo ng problema, parang humihirap ng magdasal, humihirap ng pumunta sa simbahan, parang hinihila mo na lamang ang iyong paa, kakaroon ng dryness sa buhay natin. Madali ring mahalin ang ating kapwa under normal circumstances. Kapag normal ang kondisyon, madali naman mahalin ang kapwa. Pero mahirap kung yung kapwa na gusto mong mahalin ay siyang nakasakit sa iyong damdamin. Ang mahirap kung yung kapwa ang gusto mong mahalin, hindi na-meet yung mga expectations. Meron kang ine-expect sa kanya, pero hindi na ibigay sa iyo. Madali sanang mahalin yung kapwa, pero kapag siya'y masyadong tactless, matabil ang dila, nasiraan ka, naichismis ka, napakahirap na niyang mahalin. Madali sanang mahalin kapag normal ang kondisyon. Pero kapag yung kapwa na gusto mong mahalin ay naging problematic na, naging pabigat na sa iyo, meron ng karamdaman, may sakit na, kaya pa po ba nating mahalin? Anong klaseng pagmamahal ang meron po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? Madaling mahalin ni mga taong kaibig-ibig. Pero kung inyo pong napakinggan sa ating Ebanghelyo, ang sabi lang ng ating Panginoong Hesukristo, love your neighbor. Hindi niya sinabing mahalin mo sila habang sila'y bata pa. Tatanda rin yan. Hindi sinabing mahalin mo sila habang sila'y malusog. Kakasakit din yan. Hindi sinabing mahalin mo sila habang hindi sila nagbibigay sa iyo ng problema. Naku, paano na kung problematic na at naging pabigat na sa buhay mo? Kaya pa po ba natin silang mahalin? Iniuna ng ating Panginoong Jesucristo ang pagmamahal sa Diyos, sapagkat ang pagmamahal sa Diyos ang magiging batayan kung paano natin pwedeng mahalin ang ating kapwa kahit hindi na siya kaibig-ibig. Sapagkat una po, minahal na tayo ng Panginoong Diyos. Noong tayo'y makasalanan pa lamang. At kung tayo makasalanan, hindi tayo kaibig-ibig. Dito sa pagdiriwang ng Eukaristiya, ng banal na Santa Misa, ang ating pong pinagdiriwang ay ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Pinakita niya kung paano magmahal hanggang sa libing, hanggang sa kamatayan. Inialay niya ang kanyang buhay kahit tayo makasalanan, kahit hindi tayo karapat-dapat ng kanyang pagmamahal. At dahil batid natin na una na tayong kinahabagan, minahal ng Panginoong Diyos, nandirito po tayo upang magpasalamat sa Kanya. Dahil batid natin na kahit tayo mismo'y makasalanan, patuloy tayong minamahal ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos. Ito nagbibigay sa atin ng lakas upang mahalin din natin ang ating kapwa. Sapagkat una,
mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos, maging sino man tayo. Meron po ba tayong ganong klase ng pagmamahal sa ating kapwa-tao? Kailan niya huling ipinadama ang iyong pagmamahal sa inyong karelasyon? Merong isang husband, si Fred, ang sabi niya, ano ba naman tong aking asawa? Kasasabi ko lang last month ng I love you. Eto na naman, tinatanong na naman ako kung mahal ko siya. Fred, ang gusto ng misis mo, buwan-buwan mo siyang sasabihan ng I love you. Kung maaari, araw-araw, gusto niyang marinig na sinasabi niyang I love you. Ang hirap po sa atin, nakakalimutan nating ipadama sa ating kapwa ang pagmamahal. Papadama lang natin kapag may dumating ng tragedy sa buhay natin. At kapag dumating ang tragedy, saka lang natin sasabihin na, mahal kita, Papa. Saka lang natin sasabihin na, mahal naman talaga kita, anak ko. Pero mukhang huli na. Mahirap kuminsang sabihin, I love you, pero pwede tayong magsimula sa pagsasabi sa ating kapwa ng thank you. Maraming salamat kung mahirap sabihin na I love you. Ang Panginoong Diyos, tandaan po natin, lagi tayong minamahal. Ipadama sana natin sa ating kapwa ang pagmamahal, wag na po nating hintayin maging huli na ang lahat. Lahat tayo'y merong longing na tayo tanggapin, na tayo ay mahalin. Tanggapin po natin ang ating kapwa, mahalin po natin ang ating kapwa, alang-alang sa pagmahal sa Diyos na una nang nagmahal sa ating lahat.